Balikan natin ang signal ni Asek Aboy Paraiso. Asek, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir Orly, magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Maraming salamat po sa pag-imbataw sa amin sa DITT sa inyong programa po. Ako po magpapasalamat dahil hindi ko kayang explain dito kay Kapatan Andoy kung anong magiging purpose ng decommissioning na 2G signal para hindi ho tayo mabibiktima ng mga spy na gumagamit ng IMSI catcher. Ini-explain ko sa kanya, parang nakatingin lang siya sa akin na parang nakakita ng rainbow. Parang pwede paki-explain anong purpose nito? Anong magiging silbi ng pag-decommission ng 2G, whatever you call it, 2G signal na yan, para hindi tayo mabiktima noong IMSI catcher na maaaring ginagamit ng mga spy? Asek, paano yun? Tama po, Sir Orly. Ang 2G technology po, ito yung mga sinaunang cellphones natin, yung mga signals natin na hindi yung gumagamit or hindi kakayanin ng mga smartphones natin. Ito yung mga analog pa ho. Yeah. So, ito yung mga technology na hindi designed na ma-hijack ho ng IMSI catcher. Kasi ang IMSI catcher ho, ang tina-target ho talaga, usually mga smartphones ho natin. Yung medyo 5G, mga matataas ng klase, no? Higher than 2G, ganon. At the very least po, yung 3G, 4G, 5G technologies po. Kasi it involves yung mga kakabit ng mga hyperlink. So, na magdadala sa atin doon sa mga phishing website. Kaya dito sila nang bibiktima sa atin na pansinin niyo, yan yung unang-unang palatandaan na ito ay scam text or ito ay text na galing IMSI catcher ho. Makakabit ho yung hyperlink na pag pinindot nyo, dadahin kayo sa isang scam website or phishing website. So ito ho yung explanation ho dyan. Okay. Kumusta ho ang response ng mga kumpanya, yung mga telco regarding sa inyong suggestion na ito? O sino man nag-o-offer pa nito kung ganitong uri po ng system? Una-una ho, hindi ho sila talaga yung ang mga telco providers ho natin, sila unang biktima ng mga IMSI catchers na to. Kasi sorry, tandaan nyo, pinagbawal na ho yung pagkakabit ng hyperlinks dito sa mga texts at nag-comply ho sila. Okay. So, ang mga IMSI catcher, minimimik na kunyari sa service sila or kunyari sila isa sa mga MNOs or mobile network operators ho natin. No? Tapos, hina-hijack yung text thread natin. So, akala natin, sila yung nagpo-provide ng mga text. Well, in fact, galing ito sa mga scammers na hina-hijack po yung signal nila na hindi na sumasampa sa network nila. Alam nyo, pag pinakikinggan kong paliwanag yung Asek, mukhang patindi ang problema natin sa itong klase ng panloloko, scamming through different kind of technology using different gadgets. Lalo na ho ngayon na nawala po ang Pogo, mukhang papunta doon ng mga scammer. Meron ba bang dapat gawin ng gobyerno sa tingin niyo, Asek? Ikaw personally, mukhang familiar ka sa ganitong mga klase ng mga maaring makaiwas tayo sa mga panloloko. Meron ba tayong dapat gawin lalo na sa pag-enforce pa na dapat bawat departamento merong sarili-sariling mga IT expert para hindi lang maiwasan ang scamming kung hindi maprotektahan yung mga website? Tama ho, Sir Orly. At yan ho ang layunin ng pinoposo natin ng National Cybersecurity Plan for NCSP ho natin for 2024 to 2028. One of the proposals, gaya ho ng binanggit nyo, na bawat ahensya or bawat isang departamento magkaroon ho ng sarili nilang National Operation Centers para ho do sa cybersecurity ho nila. Para ho naman, kasi ang nangyayari, Sir Orly, pag nahahack sila, hinihintay pa nila ho ang DICT na makapunta sa kanila. Isipin nyo, ilan ang ahensya. Ilang segundo lang. Okay, delikado yan. Meron nga nanghahak, less than 1 second parang si Swordfish. Opo. Nanghahak siya, ilang segundo lang, meron pang ginagawa sa kanya. Pero hindi niya, never mind, Asek. Okay, sige. Tama. Kaya yung mga suggestion nyo, nakapaloob na ho doon sa National Cybersecurity Plan natin. So, kailangan ho natin i-enforce ho ito. Unfortunately, yung ibang mga provisions ho doon sa NCSP ho natin would require legislation kasi ang NCSP ho is an executive order pa lamang po So, kailangan ho natin ma-translate yung legislation. Lalong-lalo na ho yung upskilling
At siguro ho, isa sa mga paraan dyan is yung pagtatanggal sa government standardization, salary standardization law natin, yung mga ICT experts. Kasi Sir Orly, tayo sa pamahalaan, very prone tayo to poaching at saka pirating. Sandali lang sa gobyerno, ang pribado sektor, andyan na para kunin yung mga gaya ng binanggit ng cybersecurity experts saka yung ICT professionals natin. Okay. Bago sa aking huling tanong, balikan ko lang yung pag-decommission ng 2G technology. Sinong dapat, kaya dapat i-address ito? Paano ito may sasakatuparan? Ito ay nakaatang ho sa ating NTCO, yung National Telecommunications Communication na ho natin. Okay. Ay, National Telecommunications Commission, tama ho. NTCO. Na attached agency ho ng DICT. Tapos naman yung signal na to, pwede hong gamitin sa ibang purposes. Yung iba naman ho, kasi pag analog technology, pag break down mo, Sir Orly, magkakaroon na, yung isang analog technology, pag breakdown o magpo-produce siya ng multiplier effect ng mga 10 siguro na digital signals. So, ito yung plano na ipatupad ho ng ating NTC. Alright. Last question na Asek Aboy. Nagulat ako nung minsan na milyon yung mga nagtatangkang manghak sa mga website ng gobyerno sa isang araw. Ano ba ang pinakamalaking record na inyo pong naobserbahan nitong mga nakalipas na araw? Dahil mukhang parami ng parami. At ano yung mga bansang maaaring pinanggagalingan no nagtatangka po ng pangahak sa atin? China pa rin ba? Asik Aboy. Pero yung record, hindi ho record yan, Sir Orly. Yan ang katotohanan. Sa isang araw ho, more or less 1 million attempts per day on our system. A million attempts per day? Opo, per day ho. Para ma-explain natin paano, kasi hindi na kailangan ng tao na isang tao ang mag-a-attempt sa atin, tapos isang encoder ang mag-a-attempt sa atin. Pwedeng isang tao, maraming 10,000, 100,000 na yung ginagamit niya by the use of programming and AI ho. So talagang parang nagpakawala ka ng isa 10,000 or 100,000 mga agents mo or mga bots mo para i-attempt na i-hack yung mga systems ng ating bansa, hindi lang ho ng gobyerno, pati ng pribadong sektor. So yun ho ang yan ang reality that we have to face. Kaya nga ho, kailangan pagtingin natin yung ating cybersecurity posturing and capabilities ho talaga. Alright. At karagdagang gadget sana kung pwede pa technology para mahuli yung mga nagtatangkang mag-spy. Asik Aboy, maraming salamat sa ulitin sir. Magpa-follow up kami dito sa topic natin ito na pinag-uusapan. Thank you sir. Magandang umaga po Sir Orly. Thank you po.